Okay. Oh, good morning. Vlog tayo. Kakatapos lang natin mag-gym. Pagod na tayo ngayon. So, na tayo ng trabaho. Hindi masyado mainit ngayon. Tapos maganda yung nabili natin jacket. Nakabili tayo ng jacket. Naka-sale sa SM sa may ano yun, wear. Medyo pagod tayo ngayon. Kaka-gym lang ulit natin. Napahinga tayo ng parang 5-6 days. No, may mga ibang bagay tayong priority. Full body workout tayo. Medyo tagalan, mga 1 hour inabot. Pero all goods. Try natin i-vlog kung anong work natin. May ilang si kuya. Oh, dito tayo sa Tambo, Lipa, Batangas. Mga kasi dyan. Oh, laki ng bus na to. Oh, pa mga ganyan, hayaan natin yung mauna. Priority natin ng safetyness natin. Pero dahil traffic, singitan na natin yan. Hirap dumaan sa gitna. Baka masagi tayo. Oo, hindi pa tayo nakakain. Traffic ka. Bakit kaya? May plastic si kuya, oh. X and Max. So soon try natin vlog yung daily routine natin. Nalilito ako, medyo madami tayong ginagawa kada araw eh. So meron tayong alagang aso, trabaho natin, kusinero tayo, then we do online coaching sa fitness. So formerly morbidly obese din tayo, 135 kilograms ako before. So ngayon 82 na lang. We help other people na nag-struggle sa fitness journey nila. Nakapokus sa body recomposition and sustainable habits, no? Based sa reality ng bawat kliyente natin. So, pwede natin pag-usapan yan ngayon, fitness. Yung mga ginagawa ng ibang anong tawag dito, mga nagda-diet, kung bakit sila sumasablay. Kasi yung approach nila hindi pasok sa reality na meron ka. So kadalasan is nagka-crash diet. Tapos pag nag-crash diet ka, mas malaki yung rebound ng hunger hormones mo eh. So hindi ka kulang sa motivation, kulang ka sa structure. So tayo, hindi pa rin naman natin tinanggal yung mga paborito at nakalakihan natin pagkain. So trinay natin gawin yan, kaso makaka-create ka ng food anxiety dyan eh. So before ganun tayo, sobrang cleanest ng kain natin. Tapos sobrang controlled ng carbohydrates. Kaso pagka napagod ka, na burnout ka, wala na, babalik ka lang sa dati mo. So ang approach natin ay kaya nating i-sustain na longer. Like tayo kasi nagkakat tayo dire-diretso na for magpa 5 months na. So okay naman. Hindi ganun ka burnout, hindi ganun ka pagod.
Tapos na-enjoy natin yung buhay natin. Kumakain pa rin tayo sa labas, kasama yung wife ko. So mahilig din kasi kaming kumain. So hindi kasi porket kaya nung iba, kaya mo. Kung may buhay ka sa labas, may family ka, tapos meron kang team na, ayan, let's say mga meeting, family gatherings, ganyan. Medyo negative yung ganun, no? So tayo, pumayat tayo ng mababa lang yung deficit na ginawa natin. Kaya nag body recomp tayo. So na-preserve natin yung muscle natin and strength. Yun lang naman ang importante. Hindi mo man kailangan ng sobrang intense na structure na tipong 2 oras at kalahating oras ka sa gym. So 45 minutes okay na. Calorie deficit 500 to 800 total calorie burn and calorie deficit lang tayo. Madami akong nakita dito sumasablay. Sobrang laki ng deficit na ginagawa nila eh. So ending hanggang ngayon nasa skinny fat stage sila. Pumayat sila pero same frame pa rin. Same parehas ng structure mula nung mataba sila, hindi masyado nag-recomp. So kadalasan yan at braso maganda, chest tsaka chan medyo awkward face yan. So kailangan nilang pang baguhin yung approach or kailangan gandahan yung structure. Hindi kailangan na more hard work, more structure lang. Kadalasan yung iba doon nagpe-fail eh, kasi ang iniisip nila the harder you work, the better the result. Mali yun eh. So kasi importante bagay yung recovery dyan. Priority natin pag recomposition, strength training. Kailangan mo lumakas. Hindi mo kailangan ng kung ano-ano para lang pumayat. So ako ever since simula 135 kilo down to 82 kilo, yun lang ang approach na ginagawa ko eh. So ayun lang. Piliin mo yung diet na mag-work para sa'yo at yung kaya mong gawin ng matagal, no? Kung kaya mong tuloy-tuloy gawin ng 3 to 5 months. Narangan tayo ng jeep kasi yung iba 2 to 3 weeks lang ganado, tas pagod na sila kagad. So tayo, tagal na tayo nagka-cut. 3 months block, then pahinga, then balik. Ganun ang ginagawa natin. Ayun. Dito tayo sa stoplight na Fiesta Mall. Mag-gym tayo 2 to 3 times a week. Mga 8 to 9. Ngayon medyo late tayo eh. Tapos pasok tayong trabaho. Ganun lang, paulit-ulit. So dati 4 to 5 times ako nag-gym. Ngayon 2 to 3 na lang. Una lang kasi yung motivation na yan. The rest, pag tumagal, meron tayong commitment sa buhay-buhay. Per muscle group, twice natin na-hit yan. 2 to 3 times. Kasi yung workout split natin, naka-design yan to build muscle pag naka-bulk ka, lean bulk or maintenance space, and pag naka-cut ka, to preserve muscle or either build while losing fat. So ganun nangyari sa atin, naka-build tayo habang naglulus tayo ng taba. Ganda ng nature dito sa tanawin, nakaka-relax. Ang sarap matulog.
Pero dahil may trabaho tayo, papasok pa tayo. Ito, naka-signal ng kanan. Tingnan natin kung kakanan nga siya. Dalasan ng ganyan, di na nakakanan eh. So ayun, kumanan nga. Very good. So may gamit tayo no cycling eyeglass or eyewear. Photochromic na yan. So ito yung maganda pag sa gabi. Yun sa mga tipong ayaw na nakababa yung helmet visor nila. Gusto lagi nalalamigan. Ayun, pabili lang natin sa Shopee, parang 150 pesos. So sulit na kasi pag sa gabi clear yan eh. Pag nasilawan ng araw, nagiging tinted siya. Oh, ayos. Tapos gwapo. Ito pa Mount Malarayat, yung sikat na golf course dito sa Lipa, Batangas. Yan. Solid, no? Madali itong bilis magpatakbo na itong nasa likod natin. Ay. So yun, pagka pagod tayo, gutom, na yung brain natin nakaka-detect ng danger. So nagkaroon tayo ng before eh, generalized anxiety disorder, tas meron tayong panic attack disorder. Ngayon dahil sa exposure therapy, okay na tayo. Pero yung thinking pattern, yun ang naging habits na. So binabago natin. Yung nervous system natin, okay na, hindi na siya kinakabahan. Pero yung thinking pattern, niisip pa rin niya na may mali at may masamang mangyayari. But na-redirect naman din. Yung importante. Medyo bitin nga lang. Lagi ko napipindot yung busina. Hindi sinasadya. Nandito na tayo sa Kaiju Cafe. Located yan sa La Finca Farm and Country. Boss! May tong pagmamotor. Anong jet lag. So dito na tayo. All goods. Okay. Nandito nakalagay yung mic natin. Ayos, diba? Okay na, nandito na tayo. So yun na muna ngayon. Bukas ulit.